Alas 5 pa lamang ng madaling araw, nang marahang bumangon si Mang Dado mula sa manipis na banig na kanilang hinihigaan. Madilim pa sa labas at tahimik ang buong paligid. Tanging tunog ng mga kuliglig at mahinang ugong ng isang tricycle ang maririnig mula sa malayo. Sandali siyang naupo at pinagbasta ng kanyang asawa at anak na mahimbing pang natutulog. Si Aling Minda, nakatagilid at nakayakap sa lumang unan. Sa tabi nito ay si Kenji, 17 taong gulang, na mahigpit ang hawak sa isang lumang kwaderno. Napangiti si Mang Dado. Sa kabila ng pagod, ang anak niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon araw-araw. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang lumang bag na nakasabit sa pader. Wala itong laman kung hindi isang bote ng tubig, maliit na tuwalya at ilang gamit sa trabaho. Bago siya lumabas, sinilip muna niya ang kusina. Kaunti na lamang ang bigas sa lalagyan. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung saan siya makakakuha ng pambayad sa kuryente. Kailangan rin ni Kenji ng pera para sa isang school project. May gamot pang kailangan bilhin si Aling Minda. Pero gaya ng nakasanayan niya, hindi siya nagpatalo sa problema. Bahala na, mahina niyang sabi. Kailangang may maiuwi ako ngayon. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin. Wala siyang permanenteng trabaho. Kung may construction, doon siya nagtatrabaho. Kung may nangangailangan ng kargador sa palengke, pumupunta siya. Minsan, buong araw siyang naghihintay, ngunit walang tumatawag sa kanya. Ganito na ang buhay niya ng ilang taon. Hindi siya nagrereklamo. Ang iniisip niya, basta't may makain ng kanyang pamilya at makapag-aral lang si Kenji, ay sapat na yon. Samantala, nagising si Kenji nang maramdaman niyang wala na ang kanyang ama. Tumayo siya at nakita ang kanyang inang naghahanda ng simpleng almusal. Ma, umalis na si tatay? Oo anak, sagot ni Aling Minda. May pupuntahan raw kasi siya ng maaga. Napatingin si Kenji sa mesa. Isang itlog at kaunting tuyo ang kanilang almusal. Ma, wag na po kayong mag-alala sa project ko. Ako na po ang bahala. Napatingin sa kanya ang kanyang ina. Pero kailangan mo ng materyales, anak, hindi ba? Makakahanap naman po ako ng paraan. Hindi na nagsalita pa si Aling Minda. Alam niyang ayaw lamang ng kanyang anak na maging dagdag sa problema ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang oras, dumating si Mang Dado. Pagpasok niya sa bahay, bakas sa mukha ang matinding pagod. Dado? Tanong ni Aling Minda. Umiling siya. Sayang, hindi na tuloy ang trabaho. Napayuko siya at inilapag ang kanyang bag. Wala akong kinita. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa halip na magalit o sisihin ng sarili, tumingin si Mang Dado kay Kenji. Anak, may kailangan ka ba sa school? Nagdalawang isip si Kenji. Gusto niyang sabihin ang patungkol sa kanyang project. Pero nang makita niya ang pagod sa mukha ng kanyang ama, ngumiti na lamang siya. Wala po tay, kaya ko na po. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, muling naglakad si Mang Dado papunta sa palengke. Umaasa siyang may makukuhang trabaho roon kahit ilang oras lamang. Habang naglalakad, iniisip niya ang mga gastusin nila. Kulang ang pambayad sa kuryente. Kailangan ni Aling Minda ng gamot. At higit sa lahat, ayaw niyang maantala ang pag-aaral ni Kenji. Pagdating niya sa palengke, ilang lalaki na ang naghihintay. Dado! Tawag ng isang lalaki. Paglingon niya, nakita niya si Mang Boni, isang dating kakilala na may maliit na talyer sa kabilang barangay. May ginagawa ka ba ngayon? Tanong ni Mang Boni. Ay wala naman. Naghahanap nga ako ng magagawa eh.
Kailangan ko kasi ng tao sa talyer. Hindi malaki ang sahod pero regular naman. Napaisip si Mang Dado. Tatanggapin ko, Bonnie. Mula noon, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Mang Dado ang maliit na talyer ni Mang Bonnie. Maaga siyang pumapasok at kadalasan ay gabi na kung umuwi. Hindi man ganoon kalaki ang kinikita niya, masaya siya dahil alam niyang may siguradong maiuwi siya sa kanyang pamilya. Samantala, sa paaralan, unti-unting napapansin ni Cecilia, guro ni Kenji, ang pagbabago sa kanyang estudyante. Madalas ay tahimik si Kenji. Minsan, nakatulala habang nagtuturo siya. Isang araw, sinabi ni Cecilia, "Kenji, bakit hindi mo ipinasa ang project mo?" Yumuko ang binata. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko pa po kayang bumili ng mga kailangan." Hindi siya pinagalitan ni Cecilia. Sa halip, naupo ito sa tabi niya. "May problema ba kayo sa bahay?" Tahimik muna si Kenji bago sumagot. "Kapos lang po kami, ma'am. Ayaw ko lang pong dagdagan pa ang problema ni nanay at tatay." Napangiti ng bahagya si Cecilia. "Alam mo, Kenji, hindi nakakahiyang maging mahirap." Napatingin siya sa guro. "Ang nakakahiya ay ang sumuko kahit may pagkakataon ka pang lumaban." Hindi nakalimutan ni Kenji ang mga salitang iyon. Pag-uwi niya ng araw na yon, nadatnan niyang nakahiga si Aling Minda. "Nay, masama po ba ang pakiramdam niyo?" "Kaunti lang, anak. Huwag kang mag-alala sa akin, ha?" Ngunit alam ni Kenji na hindi yon simpleng pagod. Ilang araw nang hindi maayos ang pakiramdam ng kanyang ina. Kinagabihan, dumating si Mang Dado na pagod na pagod. May dala siyang maliit na supot ng gamot. "Gamot ito para sa nanay mo, anak." Napatingin si Kenji sa ama. "Tay, saan po kayo kumuha ng pera?" "Ay, pinautang muna ako ni Mang Bonnie." Napayuko si Kenji. Alam niyang hindi pa tapos ang problema nila. Nang gabing iyon, habang natutulog ang kanyang mga magulang, tahimik siyang nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang kumita. Gusto niyang maging sandalan ng pamilya. Pero sa puso niya, alam niyang may isang bagay na hindi niya dapat isuko, ang kanyang pag-aaral. Kinabukasan, muli siyang pumasok sa paaralan. At habang nagsusulat siya sa kanyang kwaderno, isang desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Tatapusin niya ang kanyang pag-aaral, kahit gaano pa ito kahirap. Dahil alam niyang habang nagsusumikap ang kanyang ama sa pagtatrabaho, siya naman ay kailangang magsumikap sa pag-aaral. Hindi niya alam na malapit na namang dumating ang isang pagsubok na magtutulak sa kanya upang mamili sa pagitan ng pangarap at pangangailangan. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimulang magtrabaho si Mang Dado sa talyer ni Mang Bonnie. Kahit maliit ang kinikita, kahit papaano ay nagkakaroon sila ng kaunting katiyakan sa araw-araw. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay kumaan na ang kanilang buhay. Kailangan pa rin nilang magtipid sa lahat ng bagay. Kapag may ulam sila sa hapag, sinisigurado ni Aling Minda na may matitira para sa kinabukasan. Kapag may kailangang bilhin sa paaralan si Kenji, pinag-iisipan muna nilang mabuti kung kaya ba ng kanilang budget. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas, biglang tumulo ang tubig mula sa bubong. "Dado!" sigaw ni Aling Minda. "May tagas na naman." Agad na bumangon si Mang Dado at naglagay ng timba sa ilalim ng tulo. "Bukas ayusin ko ito," sabi niya. Ngunit alam niyang wala siyang perang pambili ng materyales. Tahimik siyang napatingin sa bubong. "Magkano kaya ang aabutin?" "Hayaan mo na lang muna," sabi ni Aling Minda. "Baka may paraan pa." Narinig iyon ni Kenji mula sa kanyang silid. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang ama. "Tay, baka pwede po akong maghanap ng trabaho pagkatapos ng klase?" Agad na napatingin si Mang Dado. "Bakit, anak?
para po makatulong po ako. Umiling ang kanyang ama. Naku, hindi anak. Pero tay, Kenji, ang gawain ko ay maghanap buhay. Ako ang dapat na gumagawa nun. Ang trabaho mo ay mag-aral. Pero papaano po kung hindi po sapat ang kinikita ninyo? Natigilan si Mang Dado. Hindi siya galit sa kanyang anak. Ang totoo, masakit para sa kanya ang marinig iyon. Anak, mahina niyang sabi. Alam kong gusto mong tumulong, pero ayokong dumating ang araw na pagsisihan mong isinuko mo ang pag-aaral mo dahil sa atin. Tahimik si Kenji, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Ilang araw ang lumipas at lalo pang lumala ang problema. Nagkasakit na naman si Aling Minda at kinakailangan nilang bumili ng gamot. Nadagdagan ng kanilang gastusin habang hindi pa rin naaayos ng maayos ang bubong. Kaya isang hapon, matapos ang klase, pumunta si Kenji sa talyer ni Mang Bonnie. Mang Bonnie, baka po pwede po akong tumulong dito pagkatapos ng klase. Nagulat si Mang Bonnie. Ano? Sigurado ka ba? Opo. Paano ang pag-aaral mo? Pagkakasyahin ko po. Napabuntong hininga si Mang Bonnie. Hindi kita pagbabawalan pero tandaan mo, hindi dapat mawala ang pag-aaral mo ha. Tumango si Kenji. Simula noon pagkatapos ng klase, ay dumidiretso siya sa talyer. Naglilinis siya ng mga gamit, nag-aayos ng mga pyesa at tumutulong sa maliliit na gawain. Hindi alam ni Mang Dado ang ginagawa niya. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi si Kenji, nakita niya ang kanyang ama na nakahiga sa gilid ng talyer. Anak? Nagulat si Kenji. Tay, lumapit si Mang Dado. O anak, anong ginagawa mo dito? Nakiusap po ako kay Mang Bonnie, tay, na kung pwede po akong magtrabaho dito kapag katapos ng klase. Napayuko si Mang Dado. Ayaw man niyang mangyari yon, pero wala na siyang magawa. Porsigido ang kanyang anak. Gusto ko lang pong makatulong sa inyo, tay. Hindi na nagsalita pa si Mang Dado. Sa halip, niyakap niya ang kanyang anak. Pasensya ka na anak ha, kung hindi sapat ang kinikita ni tatay. Huwag na po kayong humingi ng pasensya, tay. Ginagawa niyo naman po ang lahat para sa amin ni nanay. Pero sadyang hindi lang po talaga sapat ang kinikita ninyo. Niyakap pa siya ng mahigpit ng kanyang ama. Ay naku anak, salamat at napakabuti mong anak. Sana balang araw matupad mo ang mga pangarap mo. Magiging masaya ako para sa iyo anak. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Mang Dado, isang aksidente ang biglang nangyari sa talyer. Isang maling hakbang, isang malakas na kalabog, at isang iglap bumagsak sa sahig si Mang Dado. Pagdating ni Kenji sa talyer, nakita niyang nakapalibot kay Mang Dado sina Mang Bonnie at ilang mga manggagawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tay! At sa unang pagkakataon, naisip ni Kenji na baka dumating na ang araw na kailangan na niyang maging sandalan ng kanyang ama. Hindi malubha ang naging aksidente ni Mang Dado, ngunit kailangan niyang magpahinga ng ilang linggo dahil sa matinding pananakit ng kanyang binti at balikat. Nang araw na yon, halos hindi mapakali si Kenji habang naghihintay sa labas ng maliit na klinika kasama si Aling Minda. Ma, papaano po tayo ngayon? Mahina niyang tanong. Tumingin sa kanya si Aling Minda. Magiging ayos din ang lahat anak, huwag ka nang mag-alala. Ngunit kahit sinabi niya yon, alam ni Kenji na nag-aalala rin ng kanyang ina. Walang regular nakita si Mang Dado habang ito ay nagpapagaling. May gamot siyang kailangang bilhin at kailangan pa rin nilang kumain araw-araw. Kinagabihan, tahimik na nakaupo si Kenji sa tabi ng kanyang ama. Tay, bakit anak? Kung kailangan po, titigil na lang po muna ako sa pag-aaral. Biglang napatingin si Mang Dado sa kanya. Wag na wag mong sasabihin ulit yan anak. Pero tay, wala po kayong trabaho ng ilang linggo. May paraan pa anak. Ay ano pong paraan tay? Hindi naman po sapat ang ipon natin.
Natahimik si Mang Dado. Alam niyang may punto ang kanyang anak. Pero bilang ama, mas masakit sa kanya ang makitang isinasakripisyo ni Kenji ang sariling kinabukasan dahil sa kanilang paghihirap. "Kenji, anak," sabi niya. "Pinaghirapan kong manatili ka sa paaralan dahil ayokong maranasan mo ang buhay na kailangan kong tiisin. Pero gusto ko pong tumulong, Tay. Alam ko pong hindi sapat ang pagtatrabaho ko po kay Mang Bonnie kapag katapos ng klase. Baka po mas makakatulong po ako kapag nag-full-time po ako sa trabaho." "Hindi, anak. Tutulong ka sa pamamagitan ng pagtatapos." Napaiyak si Kenji. "Paano po kung hindi ko kayanin, Tay?" Hinawakan ni Mang Dado ang kanyang mga kamay. "Hindi mo kailangang kayaning mag-isa, anak." Kinabukasan, bumalik si Kenji sa paaralan. Ngunit bago siya tuluyang makapasok sa classroom, tinawag siya ni Cecilia. "Kenji, may nakausap ako patungkol sa scholarship." Napatingin siya sa kanyang guro. "Scholarship po?" Tumango si Cecilia. "May programa para sa mga estudyanteng nagsisikap, pero kapos sa buhay. Hindi ko may ipapangakong matatanggap ka, ha? Pero pwede kang mag-apply." Parang may maliit na liwanag na sumindi sa puso ni Kenji. "Salamat po, ma'am." "Walang anuman, Kenji. Pero kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka." Mula noon, mas lalo niyang pinagbuti pa ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos ng klase, pumupunta siya sa talyer ni Mang Bonnie upang siya ay tumulong. Kapag gabi, nag-aaral siya habang nagpapahinga ang kanyang ama. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na halos makatulog siya sa harap ng kanyang mga libro. May mga pagkakataong gusto niya nang sumuko dahil sa pagod. Pero sa tuwing nangyayari iyon, naaalala niya ang ama niyang bumabangon bago pa sumikat ang araw. Naaalala niya ang kanyang inang naghahati ng isang maliit na ulam para magkasya sa buong pamilya. At naaalala niya ang sinabi ni Cecilia. "Hindi nakakahiyang maging mahirap. Ang mahalaga, huwag mong hayaan ang kahirapan ng magdesisyon para sa kinabukasan mo." Makalipas ang ilang buwan, dumating ang resulta ng scholarship. Nanginginig ang kamay ni Kenji habang binubuksan ang sobre. Binasa niya ang unang linya. "Congratulations!" Napaluha siya. Nang gabing iyon, tumakbo siya pa uwi. "Tay! Nay! Natanggap po ako!" Napangiti si Aling Minda habang umiiyak. Si Mang Dado naman ay tahimik lamang na nakatingin sa anak. Hindi niya alam kung papaano niyang maipapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sa wakas, may pagkakataon na ang anak niya. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanilang laban. Dahil kasama ng scholarship ay ang isang malaking pagkakataon ang makapag-aral sa isang magandang paaralan sa syudad. At nangangahulugan niyon ng isang bagay. Kailangan nilang pagdesisyonan kung kaya ba nilang pakawalan si Kenji upang sundan ang kanyang pangarap. Hindi naging madali ang pag-alis ni Kenji. Ilang araw bago siya tumulak papunta sa syudad, halos hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip kung tama ba ang desisyong ginawa nila. Sa isang banda, pagkakataon na iyon para makapag-aral siya sa magandang paaralan. Sa kabilang banda rin, iiwan niya ang kanyang mga magulang. Sa huling gabi bago siya umalis, magkakasama silang tatlo sa hapag. Simple lamang ang kanilang hapunan. Kanin, itlog, at kaunting gulay. Tahimik silang kumakain. Hanggang sa magsalita si Aling Minda. "Sigurado ka na ba, anak?" Tumango si Kenji. "Opo, Nay." "Hindi mo kailangang umalis kung natatakot ka, ha?" Napangiti si Kenji. "Takot po ako, Nay. Pero mas natatakot po akong bahalang araw. Pagsisihan ko pong hindi ko po sinubukan." Napatingin si Mang Dado sa kanyang anak. "Ganyan dapat, anak." Pagkatapos kumain, pumasok si Mang Dado sa kanilang maliit na silid at merong kinuha. Isang lumang bag. Yun ang bag na ginagamit niya noong nagsisimula pa lamang siyang magtrabaho. Iniabot niya ito kay Kenji.
Gamitin mo ito, anak. Tay, luma na po ito. Alam ko, Napangiti si Mang Dado. pero maraming pinagdaanan ng bag na yan. Parang buhay natin. Tahimik na tinanggap ni Kenji ang bag. Dalhin mo ito para lagi mong maalala kung saan ka nanggaling. Napayakap si Kenji sa kanyang ama. Babalik po ako, Tay. Hindi mo kailangang bumalik na mayaman, anak, ha? Hinawakan ni Mang Dado ang balikat niya. Basta't bumalik kang may natutunan at may magandang kinabukasan. Kinabukasan, sumakay si Benji sa bus papuntang syudad. Habang papalayo ang bus, nakita niya sina Mang Dado at Aling Minda na kumakaway. Hindi niya napigilang mapaluha. Sa unang mga buwan niya sa syudad, hindi naging madali ang buhay. Maliit lamang ang kwartong narerentahan niya. Madalas ay instant noodles lamang ang pagkain niya para makatipid. Kapag walang klase, naghahanap siya ng maliit na trabaho upang may pangdagdag sa kanyang panggastos. May mga gabing gusto niya nang umuwi, lalo na kapag nakikita niya sa social media ang mga kaklase niyang may bagong gamit at komportableng buhay. Samantalang siya, kailangang pag-isipan kahit ang pamasahe. Ngunit tuwing panghihinaan siya ng loob, binubuksan niya ang lumang bag ng kanyang ama. Naroon pa rin ang maliit na punit sa gilid. At sa tuwing nakikita niya yon, naaalala niya ang mga kamay ni Mang Dado na puno ng kalyo. Kaya nagpatuloy siya. Lumipas ang mga taon. Mas naging mahusay siya sa kanyang pag-aaral. Naging masipag rin siya sa trabaho at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng mas maayos na pagkakakitaan. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang graduation. Nang tawagin ng pangalan niya sa entablado, napatingin siya sa mga taong nasa audience. Naroon sina Mang Dado at Aling Minda. Simple ang kanilang mga damit. Pero ang mga ngiti nila ay para bang sila ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Pagkababa ni Kenji sa entablado, agad siyang sinalubong ng kanyang ama. Anak, Hindi na natapos pa ni Mang Dado ang kanyang sasabihin. Nagyakapan silang dalawa. Salamat, Tay, bulong ni Kenji. Umiling si Mang Dado. hindi anak. Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Dahil natupad mo ang pangarap mo. Sa kabila ng hindi naging sapat ang aming mga tulong. Pero nagpatuloy ka pa rin, anak. Nagyakap silang mag-ama at nag-iyakan. Sa araw na yon, hawak ni Kenji ang kanyang diploma. Pero alam niyang hindi lamang iyon ang kanyang natanggap. Hawak niya ang bunga ng maraming taon ng pagtitiis, gutom, pagod, luha at sakripisyo. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng katiyakan. Hindi na lamang siya nangangarap para sa sarili niya. May mas malaking dahilan na siyang dapat na ipaglaban. Gusto niyang baguhin ang buhay ng kanyang pamilya. At balang araw, gusto rin niyang maging dahilan kung bakit may ibang batang tulad niya ang hindi kailangang sumuko sa kanilang pangarap. Matapos ang graduation, hindi naman kaagad naging maginhawa ang buhay ni Kenji. Alam niyang ang diploma ay hindi katapusan ng laban. Para sa kanya, simula pa lamang iyon. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Ilang kumpanya ang pinasukan niya. Ilang interview ang pinagdaanan at ilang beses rin siyang nakaranas ng pagtanggi. May mga gabing nauupo siya sa maliit niyang inuupahang kwarto at iniisip kung tama ba ang tinahak niyang landas. Ngunit sa tuwing pinanghihinaan siya ng loob, naaalala niya si Mang Dado at ang kanyang ina. Naaalala niya ang mga umagang wala pang araw, ngunit nasa daan na ang kanyang ama. Naaalala niya ang mga gabing umuwi itong pagod na pagod. Ngunit ang unang tanong ay hindi patungkol sa sarili niyang kalagayan. May kailangan ka ba sa school, anak? Dahil doon, hindi sumuko si Kenji. Hanggang sa isang araw, natanggap siya sa isang maayos na trabaho. Hindi man kaagad kalakihan ng kanyang sahod, pero sapat na yon para makapagsimula siyang tumulong sa kanyang pamilya. Ang unang sahod na natanggap niya ay hindi niya ipinambili ng bagong damit o mamahaling gamit. Umuwi siya sa kanilang probinsya dala ang ilang pagkain, gamot para kay Aling Minda
at bagong sapatos para kay Mang Dado. Nang makita iyon ng kanyang ama, napailing ito. Anak, hindi mo kailangang gastusan ako. Ngumiti si Kenji. Dati po, kayo po ang gumagastos para sa akin, Tay. Ngayon naman po, ako naman. Napaluha si Mang Dado. Salamat anak, napakabuti mong bata. Niyakap niya ang kanyang anak. At ilang buwan ang lumipas, naisip ni Kenji ang maliit na talyer ni Mang Bonnie. Naalala niya kung papaano siya nitong tinulungan noong panahong wala siyang ibang mapuntahan. Kaya isang araw ay bumalik siya roon. Mang Bonnie, Sabi ni Mang Dado. may gusto raw sabihin sa'yo ang anak kong si Kenji. Ngumiti si Kenji. Gusto ko pong tumulong sa talyer. Nagulat si Mang Bonnie. Bakit naman? Dahil dito po ako unang natutong magtrabaho. Dito ko po natutunan na kahit maliit ang simula, pwede pong lumaki kapag sinabayan ng sipag. Unti-unti nilang pinalawak ang maliit na negosyo. Nagkaroon sila ng dagdag na kagamitan at ilang bagong mga empleyado. Sa madaling salita, naging mag-business partner silang dalawa. Tuwang-tuwa si Mang Bonnie at kasama nila roon si Mang Dado. Kabilang nga sa mga tinanggap nila ay ang mga taong kapustin sa buhay, mga taong naghahanap lamang ng pagkakataon. Doon naisip ni Kenji na hindi pala kailangang hintayin niyang maging napakayaman bago siya makatulong. Minsan, sapat nang magbigay ng pagkakataon. Makalipas ang ilang taon, bumalik siya sa dati niyang paaralan. Nakita niya roon si Teacher Cecilia. Ma'am, bati niya. Napangiti ang guro. Oh, Kenji, kamusta ka na? Maayos na po ang buhay ko, ma'am. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Bago siya umalis, may iniabot siyang sobre kay Ma'am Cecilia. Para po sa scholarship fund ng mga estudyanteng nangangailangan, ma'am. Napatingin si Cecilia sa kanya. Hindi mo kailangan gawin ito, Kenji. Alam ko po, ngumiti si Kenji. Pero may isang taong naniwala sa akin noong wala po akong mapatunayan. Naluha si Ma'am Cecilia. Hindi ako ang gumawa nito, Kenji. Ikaw ang lumaban para sa sarili mo. Umiling si Kenji. Pero kailangan ko pong ipasa sa iba ang pagkakataong ibinigay niyo po sa akin. Pag-uwi niya, nakita niya si Mang Dado na nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Tumabi siya rito. Tay, Bakit anak? naalala niyo po noong sinabi niyong dalhin ko ang lumang bag? Oo naman. Hindi ko po yun kinalimutan. Tumingin siya sa bag na nasa tabi niya. Doon ko po natutunan na hindi pala kailangang maging maganda ang simula para maging maganda ang wakas. Napangiti si Mang Dado. Ang mahalaga ay hindi ka sumuko anak. Tahimik silang nagmasid sa papalubog na araw. Hindi naging madali ang kanilang buhay. Hindi nawala ang lahat ng problema. Pero natutunan nilang harapin ang mga ito ng magkakasama. At sa huli, naunawaan ni Kenji ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. May mga magulang na hindi kayang ibigay ang lahat ng gusto ng kanilang mga anak. Pero may mga magulang na handang ibigay ang lahat ng kaya nila upang mabigyan ng kanilang anak ng pagkakataong mangarap. At ang tunay na tagumpay ni Kenji ay hindi ang diploma, trabaho o perang kanyang kinita. Ang tunay niyang tagumpay ay ang araw na nagawa niyang sabihin sa kanyang ama, Tay, hindi po nasayang ang bawat pagod ninyo dahil ang sakripisyo ni Mang Dado ay naging binhi at ang pangarap ni Kenji ang siyang naging bunga. Makalipas ang ilang taon, hindi na katulad ng dati ang buhay ng pamilya ni Kenji. Hindi man sila naging sobrang yaman, hindi na kailangang mamili ni Aling Minda kung gamot ba o pagkain ang bibilhin. Si Mang Dado naman ay hindi na kailangang gumising ng madaling araw para maghanap ng kung ano-anong trabaho. Ngunit ang pinakamasayang pagbabago ay hindi ang kanilang buhay. Ito ay ang buhay ng ibang taong natulungan nila. Sa maliit na scholarship program ni Kenji, maraming batang kapos sa buhay ang nakapagpatuloy sa pag-aaral. At isa siya sa mga naging inspirasyon nito.
Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. May mga magulang na hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero ginagawa nilang daan ang sarili nilang paghihirap upang makapagtapos ang kanilang mga anak. Minsan, ang pinakamalaking biyaya ay hindi perang biglang dumarating. Ito ay ang pagkakataong ibinibigay ng isang tao, ang sakripisyong hindi pinagmamalaki at ang pangarap na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Hindi kailangang mayaman ng isang pamilya para magkaroon ng magandang kinabukasan. Minsan, sapat na ang isang ama na hindi sumusuko, isang ina na patuloy na umaasa, isang guro na naniniwala, at isang anak na handang lumaban para sa pangarap. Ipinapakita rin ng kwento na ang sakripisyo ng mga magulang ay isang uri ng pagmamahal na hindi masusukat ng pera. Si Mang Dado ay hindi nakapagbigay kay Kenji ng marangyang buhay, ngunit ibinigay niya ang pinakamahalagang bagay, ang pagkakataong makapag-aral at mangarap. At higit sa lahat, natutunan natin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pag-ahon sa sariling buhay, kung hindi ang paggamit ng ating tagumpay upang makatulong rin naman sa iba. Huwag mong ikahiya kung saan ka nagsimula, dahil ang isang maliit na pangarap na sinamaan ng sipag, sakripisyo at pananampalataya ay maaaring maging daan upang magbago hindi lamang ang iyong buhay, kung hindi pati na rin ang buhay ng ibang tao. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.